Yo mga kaboltok! Welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. At sa game na ito, hindi lang basta laro, puro physicality at intense moment ang nangyari. Kaya huwag palampasin, let's dive into the breakdown. Game 4 ng Lakers at Minnesota. Isang do or die na laban para sa Lakers at alam natin hindi pwedeng magpabaya. Magsimula tayo kay LeBron James mga idol, nakita natin ang kanyang leadership. Si Anthony Edwards tinanggap ang challenge na makipagsabayan kay LeBron. Grabe ang physicality ng labang ito, hindi lang basta basketball, kundi parang wrestling na sa court. Habang ang Lakers ay nagsimula ng maganda, jumping to 10 points lead para sa first quarter. Hindi na nagpatalo ang Minnesota. Si Anthony Edwards, as usual, hindi tinantanan si LeBron. Labanan ng dalawang superstars. Ang level ng physicality sa pagitan nila, ramdam na ramdam mga idol. Pero hindi lang puro LeBron, nandiyan din si Julius Randle na nagpakita ng lakas sa first half at nakapag-contribute ng 16 points at binuhay ang hopes ng Minnesota. Kahit na mahirap ang laban, samantala si Edwards, yung bata, hindi natatakot harapin ang hari. Tumira siya ng malalaking 3-pointer sa bawat laban sa ilalim. Siya rin ang nangunguna. Grabe mga idol, pero hindi lang si Edwards dahil si LeBron James again pinakita ang kanyang puso sa defensive end. Andyan yung mga back-to-back block na nakapagbibighani sa mga crucial moments mga idol. Siya pa rin ang nagbibigay buhay sa Lakers second chance. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, ang Minnesota ay lumalaban talaga. Si Edwards tuloy-tuloy ang pamamatay sa laro. Ngunit tumaas na ang intensity sa third quarter. Si Rui Hachimura, siya na ang naging go-to guy ng Lakers. Tinulungan siya ng 10 big points kahit umabot ang lead nila sa double digit. Samantala, ayaw sumuko ni Anthony Edwards. He kept coming back with electrifying shot pero hindi sapat para mapigilan ang Lakers. Sa huli, ang Lakers ay may malaking problema sa closing moment. Si LeBron James, nakita natin na may missed shots pati rin ang crucial turnover. Ang last minute sequence, nawala ang ball sa kanilang kamay at ang Timberwolves ay nakapag-score ng mga crucial free throws. Nawala sa Lakers ang momentum. Sa huli, tinapos na ng Timberwolves ang laban. Pero hindi pa rin nagpagabi si LeBron mga idol. 43 points, 9 rebounds, 6 assists, and he did the best carry to his team. Pero sa kabila ng lahat ng efforts, hindi pa rin sila nakasurvive sa crucial moments. Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe kung bago ka pa lamang. Bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball talk.